Ang ating pong tawag sa pagsamba ay matatagpuan sa Awit, verse 126. Chapter 126, verses 1 to 6. Ganito po ang sinasabi. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa sayon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong dikit. Dakila ng masasabi, pambihirang ang ginagawa. Kaya naman kami ngayon kagala kay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong bati sa sariling bayan namin, kami Yahweh ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mong mag-aning masaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayo, dalay binhit na nanangis, ay aawit ng may galak, dala, ani, pagbabalik. Hello, good morning po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po sa ating church at tayo po ay nagagalak at kasama-sama ulit tayong magpupuri sa ating Panginoon. Salamat din sa kagalingan ni Kuya Jonathan na ngayon ay kasama natin. At ipagpasalamat natin sa Panginoon ito dahil yung ating kalakasan ay nanggagaling niya sa Panginoon. So dahil po, kamustahin natin ang ating mga kapatid. Ayan, sa mga magkita ng pagkaway, pwede nating lapitan at pwede na tayo makipagkamay. Habang inaawit natin ang kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ngayon ako'y naglalala at hirap na kasama. Nais ko ipanalangin ang iyong mga sirain upang sa kanya magmahigit, madapanya tayo higit. Huwag mo tayo sa payaman, huwag mo tayo kagalakan, huwag mo tayo kalakasan, sa bawat pusong nagmamagkaran, kaya ang awit ng pag-ibig, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba, ay para lang sa kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa mananampalataya, ako'y Diyos na nagdadala, kaibigan na kasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga sinabi upang sa kanya magmamahigit, malalaman tayo higit. Huwag mo tayo sa payaman, huwag mo tayo kagalakan, huwag mo tayo kalakasan, sa bawat pusong nagpapagkaran, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba, ay para lang sa kanya. Hanggang tayo kapayapan, hanggang tayo kagalakan, hanggang tayo kalakasan, sa bawat pusong nagpapagkaran, kaya mag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba, ay para lang sa kanya. Kaibigan, kumusta ka na?
kapatid sa pananampalataya. Ako'y lubos na nagagalak at muli bang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang magbabalik magandang layong titig. Upang sa kanyang magbabalik magandang layong titig. Upang sa kanyang magbabalik magandang layong titig. Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas! Sabihin nga po natin sa mga kapatid natin, maligayang Pasko! ready ourselves in the coming of our Jesus Christ. Let us put ourselves in the most holy presence of God.
Hallelujah, Father. Lord, what we can only say this morning is thank you. Thank you, Lord, for sending your Son to us, Lord God. For sending Jesus Christ to us, Lord God, to save us, to love us, Lord God. Lord, inubos nyo kami sa aming mga kasalanan, Lord. And Lord, by that, we praise you and we celebrate you, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. And all we can do right now, Panginoon, is to adore you, Lord God. Lord, we're in awe, Panginoon. Lord, you are the darling in heaven, Lord God, and yet you chose to go to the earth, Lord God, to save us, Lord God, and to prove to us, Lord God, that we are not beyond redemption, oh God. Lord, every one of us, Lord God, busy dahil Christmas season, Lord God, but this morning is all for you, Panginoon, all for you. Just to praise you and worship you and adore you, O God. And Lord, maraming salamat po sa opportunity. Every Christmas, Panginoon, pinapaalala niyo sa amin kung bakit kayo naririto, Panginoon, kung bakit may Pasko, Lord God. Ipaalala niyo sa amin, Lord God, na kayo, Panginoon, ang tunay na pinag-celebrate namin ngayong Pasko. Maraming salamat, Lord God, kasi ito yung greatest gift na matatanggap ng lahat ng naririto, Panginoon, at yun ay kayo. Thank you, Lord. Thank you. Let's sing. Oh, come. Come, O ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be the Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagpupuri. My
Bethlehem, payapang nahimulang sa iyong pagkagupiling, naglalakbay sa daan nagnining, walang hanggang tanglang, nananabik at ngayon ay lamlang nang si Jesus ay isilang, nagalak ang langit sa mga ang daigdig, ang pala'y nagsasay ng batang matirik, sa awit isinigang upay at hilig, nagkaloob na kami, lubhang mahingi, puso ng tao'y umawit. Wala nang makaisip ng kanyang papit, pasala at pinintanggap ang pag-ibig. Amen. Tayo po ay manalangin. Diyos naming mapagpalang sa lahat, patuloy ka namin amang pinapupurihan at sinasamba sa umagang ito. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na mapagmahal sa kabila, O Diyos, ng mga kasalanan na patuloy na nagagawa ng bawat isa sa amin, ay wala kang sawang nagmamahal sa amin. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Sa umagang ito, Panginoon, ay dalangin ko po sa iyo ang buong oras ng aming pananambahan. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumiyos at manguna sa buhay ng bawat isa, lalo na po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin sa iyo sa umagang ito na magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Ama. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay aming isinasamo na may pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapi, ginawa at kalooban sa lupagaya ng salamin. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain, kami may sala ay awari, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kami sa lukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan, ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Ang pagsisindi ng una, ikalawa at ikatlong kandila ng Adyento ay pangungunahan ng Flores family.
Sinindihan natin muli ang dalawang kandila ng pagdatal upang ipaalala sa atin ang kaloob ng Diyos na pag-asa at kapayapaan. Ngayong linggong ito, sisindihan natin ang ikatlong kandila na kulay violet na simbolo ng kagalakan. Napahayag sa aklat ni Isayas ang darating na kagalakan na pasimula ng Shalom. Ang mga pusong nagdadalamati ay maghihilom, ang mga alipin ay lalaya. Ang may kalungkutan ay magsasaya at ang minimithing hustisya ay makakamit sa lahat ng api. Nang si Jesus ay ating nakapiling dito sa lupa, dala niya ang mabuting balita para sa mga mahihirap, pagpapanumbalik ng paningin para sa mga bulag at kalayaan para sa mga bilanggo. Sinisindihan natin ang kandilang ito ng may kagalakan at pasasalamat sa kaloob ni Jesus, upang tayo'y mapalaya. Tayo ay manalangin, ipaalala mo sa amin amin ngayon, O Diyos, na makakamit ang tunay na kagalakan kapag ang mga aba ay itinataas, kapag ang mga walang makain ay nag-uumapaw sa pagkain, at kapag ang bawat relasyon sa isa't isa ay maayos, naway ang iyong banal na pag-ibig ang siyang dumaloy sa bawat isa sa amin at sa mundong ito, upang magbigay kapanganakan sa kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sagutang pagbasa po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 24. Magalak kayo lagi at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusin kayong magmahal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway manatili ninyang walang kapintasan, buo ninyong katauhan, ang Espiritu ng kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat, tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sa ngalan ni Kristo, yamang sa sala, inubos niya tayo. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 61 verses 1 to 4 and verses 8 to 11. Ganito po ang sinasabi. Pinuspos ako ni Yahweh
ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitan ngayong panahon nang iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay isinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Sayon ay paligayahin. Sa halip na lungkot, awit ng pagpupuri yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa siya ay pupurihin, muling itatayo sirang mga lungsod, na pagkatagal ng mawasak at tupok. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Ito ang lahi nila at makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ni Yahweh saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem sa ginawang ito ay pawang malulugod, anaki dalagang gayak ang pangkasal. Siya'y parang dinapta ng kaligtasan at pagtatagumpay, at kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa ikalawang pagbasa sa Matthew chapter 5 verse 21 to 26. Ganito po ang sinasabi na parito na narinig ninyo ang itinuro ng Diyos sa inyong mga pinuno. Sa inyong mga pinuno, huwag kang papatayan. Sino mang pumatay ay manalagot sa hukuman. Ngunit sinabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay manalagot sa kanyang kapatid ay manalagot sa hukuman. Ay nanalagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay manalagot sa Sanhedrin. At sino mang nagsabi sa kanyang kapatid na ulol ka ay mangangalib na parusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung nag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ka ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, nagbalik ka at maghandog ka sa Diyos. Kung may pag-ibig na sakdal sa iyo, nakipag-ayos ka agad sa Kanya bago marating ang hukuman ng iyong kaso. Kung hindi ay dadalhin kaniya sa hukuman at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. At sa huli, tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang piso na dapat mong bayaran. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin po natin ang tugon. Gagawin po natin ang paghahandog para sa building fund. Tinatawagan po ang si Buding at si Kuya Eli.
pawitin po natin ng doxologia. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlibutan, purihin sa Dakilang Diyos, salamat po sa mga kaloob na ito para sa iyong pagawain. Alam namin hindi po ito sapat, ngunit ikaw po ang magpapalago nito. At salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Patuloy niyo po silang pagpalain at patuloy na maranasan ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos, ang maging ang kalakasan, ang paglilingkod na ipinagkakaloob ng iyong anak para sa mga gawain ay kilalanin mo rin po at nawa ang lahat ng ito ay hindi mawala ng kabuluhan at saysay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen.
So ngayon po ay purihin natin ang Panginoon sa umagang ito dahil muli ay tumawag ang Panginoon ng kanyang lingkod upang makapaghatid ng mabuting balita na kung saan ay part ng ating simbang gabi yung mga katuruan ng ating Panginoon. Kaya medyo lumabas po muna tayo sa ating lectionary dahil ang tinatakil po natin ay about the teaching of Jesus at kahapon po ay nag-start yung tungkol sa kautusan. At ngayon, isa na namang teaching ng ating Panginoon, ang ating matutunghayan. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng mensahe ng buhay na ihatid sa atin ng ating kapatid, ng ating ate, si Tabes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon, mapagpalang araw po sa bawat isa. Ang sabi po sa ating tema, Jesus ng Pasko. Totoo po yun, yung sinabi ni Pastor na hindi po magkakaroon ng Pasko kung hindi po dumating ang ating Panginoong Hesukristo para tayo ay tubusin. Amen po ba? 8 days to go, Christmas na po. Kaya hayaan niyo pong sa ngalan po ng aking buong pamilya ay batiin namin kayo ng maligayang Pasko. Bago po yung mensahe, nais ko po na umawit tayo. Naniniwala po ba tayo na kapag tayo ay umaawit, tayo po, ang banal na espiritu po ay lalong kumikilos sa ating kalagitnaan? Naniniwala po ba tayo? Amen. Ito pong awit na ito ay papangunahan tayo ng ating pautin. Ito po ay isa sa mga favorite worship song ko. Awitin po natin, Itatanghal. Yun po ang title, Itatanghal. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y naranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y naranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ika'y ang may pinagmulan. Ako'y mamamahal sa'yo, kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw naman. Kahanga-hanga ang iyong katapatan, ang kabutihan mo ay walang hanggan.
Dakilang na sandigan, hindi ako ibigin, kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kada kinaan, itatanghal kita, o Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kada kinaan, itatanghal kita, o Diyos, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang, ikaw ang sandigan. Pangako mong tunay sa buhay dahil siya ang gabay at nilakas at kanluran. Simula katapusan, ikaw ang daan at pangkalipin, kalikasan, walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang, pangako ng tunay sa buhay ko ay siyang gabay at nilakas at kanluran. Simula katapusan, ikaw ang daan at pangkalipin, kalikasan, walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kada kinaan, itatanghal kita, o Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamahal sa'yo. Kada kinaan, itatanghal kita, o Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, o Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Hallelujah, Lord Jesus, tayo pong lahat ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Itinataas ang iyong dakilang pangalan dahil ikaw ay mabuti sa amin. Ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin. Lumalapit kami sa iyo ngayon ng buong pagpapakumbaba, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, sa lahat ng aming mga kahinaan, O Diyos. Lord, salamat dahil nandyan ka para kami ay akapin, para kami ay tanggapin. Salamat sa pribilehiyo na iyong binibigay sa iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahinaan namin ay ginagamit mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, ikaw ang aming itataas. Ikaw ang aming papapurihan. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. Anoint me with your Holy Spirit at bigyan mo kami ng wisdom para maunawaan po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Kinikilala namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin, O Diyos. Sa iyo ang karangalan at ang kapangyarihan in the mighty name of Jesus.
We praise you, Lord. Amen and amen. Sige po, makakaupo na. Maraming salamat, Paulin. Salamat po. Ayan, kailangan natin na. Alam niyo po, nung i-share po sa akin ni Ate Sol yung topic assignments, nagulat po ako dahil kakaiba nga pala yung mga topic natin for this month. At nagulat ako kasi yung na-assign sa akin ay tungkol sa turo sa pagkagalit. Ina-expect ko kasi talaga patungkol sa Pasko, pero kakaiba pala ang ating topic for this month. Sabi ko, partner, ako talaga ang mag-share ng tungkol dyan. Sa palagay ko po kasi ay hindi po ako yung right person para mag-share ng tungkol sa ating topic sa umagang ito. Kasi po sa totoo lang, yung pagiging mainisin, yung pagiging mainipin, yun po yung isa sa aking weakness eh. Madali po akong mainis, madali akong mabugnot. Sabi ko, Ate Sol, paano ba yan? Hindi na ako pwedeng magalit, magagalitin pa naman ako. So, sabi ni Ate Sol sa akin, yan ang challenge sa'yo, partner. In fairness naman po, the Lord is teaching me constantly on how to become more patient. At alam natin na ang pagpipigil sa sarili ang isa sa mga bunga ng Espiritu na ninanais at inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko din po na ang Panginoon ang nag-assign sa akin today na magsalita. At sa umagang ito, alam kong meron siyang kapahayagan. Hindi lamang po sa inyo, maging sa akin man. Wala pong exempted sa umagang ito. Kasama po ako dito. Naaalala ko po nung ako ay nag-aaral pa sa Harris Memorial College. Meron po kasi kaming subject na hermeneutics, kung saan doon po ay pinag-aaralan namin yung mga basic principles at interpretation ng mga biblical texts. Doon po ay gumagawa kami ng mga sermon. At isa-isa kaming nagsesermon, kaharap yung mga pastor. Sila yung mga critic namin, yung mga pastor. Medyo nakakakaba po yun. Kasi syempre alam naman natin ang mga pastor, bihasang-bihasa talaga pagdating sa pagsesermon. Pero alam niyo po, isa po talaga sa tumatak sa aking puso na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Yun pong ipinayo ng aming professor na si Pastor Cecilio Basan. Hindi ko po alam, Pastor, kung naabutan niyo pa. Si Pastor Cecilio Basan, siya po ay naging chaplain ng Mary Johnston Hospital. At the same time, siya po ay professor sa Harris. Ang lagi na pong sinasabi sa amin, kapag kayo ay may kaaway, huwag na huwag niyong gagamitin ang pulpito para paringgan ang inyong kaaway. At alam ko po, yun din po ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kapag tayo ay nagsasalita, sa bawat salitang lumalabas sa ating bibig, ito dapat yung mga salitang nakaka-inspire, ito dapat yung mga salitang nakakapagpalakas. Di ba po? Hindi po yung nakakapagpahina, ito po ay nakakatulong para ma-encourage yung nakakarinig. Amen po ba? Huwag po kayong mag-alala dahil wala akong pariringgan ngayong umaga. Dahil wala naman akong kaaway. At higit sa lahat, nasabi ko na nga na hindi po ako exempted sa umagang ito. Damay-damay po tayo dito. Amen? Ayan. Ang title po ng aking mensahe sa umagang ito ay Dealing with Anger. Ayan. Nakikita niyo naman po siguro, no, umuusok yung tenga niya sa galit. Dealing with anger. So, hindi lang ito anger, siguro, puot pa to. No? Gusto ko lamang pong basahin yung James chapter 1, verses 19 to 20. Sabi dito, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God." Maganda po siguro ay maintindihan natin, ano ba ang galit? Ano ba ang ibig sabihin ng galit at kung saan ito nanggagaling? Anger is an emotion. At sabi po sa Google, anger is an explosive
emotion. Bakit explosive? Sumasabog kasi siya, di ba? Una, maiinis ka. Maiirita ka sa ginawa ng tao sa'yo. Kapag hindi ka naka-move on at inalagaan mo yung inis mo sa isang tao, naiipon yun. Nagbi-build up yun. Napupuno yun. Nagiging poot yun. So ano mangyayari? Mag-e-explode yun pag puno na. Sasabog yun. Puno-puno ka na, maapaw ka na. So kapag sumabog na, it's either makapagsalita ka ng hindi maganda. Minsan, pag galit tayo, nasasabi natin kahit hindi naman natin minimin yun. Agree po ba kayo doon? Hindi ka kasi nakapag-isip. So, salita ka na salita agad. Pwede kang makapanakit, verbal o physical. Or pwedeng mas worse, yung iba nakakagawa ng krimen, nakakapatay pa. There are 3 different types of anger. Ayan. Una po, ito po yung passive aggression na sinasabi. Siguro alam ni Rochelle to, yung mga to. Passive aggression. Ito po yung tipo ng anger na ayaw niya ng confrontation. Pero galit siya. Pag tinanong mo, galit ka ba? Hindi ako galit. Hindi daw siya galit, pero umuusok yung tenga niya. Yung susunod po is open aggression. Ito naman po, very expressive. Napagalit siya, sasabihin niya, prangka siya. O pwede rin physically, mananakit na lang siya. No? Yung pangatlo po, assertive anger. Ito po yung pinaka-healthy way to respond. Kapag merong nagagalit sa atin, kakausapin natin. No? Kahit galit siya, kausapin natin ng maayos. Dahil gusto nating maayos. Kumbaga, win-win solution. Paano ba tayo magkakasundo? Ang sabi po sa verse natin, yung binasa natin, slow to speak. Sabi ito, let every person be quick to hear. Dapat makinig muna daw po tayo. Huwag muna tayo magsasalita. Slow to speak, huwag muna magsasalita. Slow to anger. Huwag agad-agad magagalit. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Dahil hindi ito nagbubunga ng kabutihan at hindi ito ang nais ng Diyos para sa atin. Kung mapapansin po natin, especially nung nag-start ang pandemic up to present, napaka-stressful po talaga ng mga tao. Araw-araw may nagbabangayan sa kalye, sa kalsada, dahil lang may nag-overtake. Kung nagbigayan sana, hindi na humantong pa sa sakitan. O hindi na nagkabarilan. Yung iba nakikipagtalo pa sa traffic enforcer. At nangyayari, yung traffic enforcer pa ang nabubugbog ng motorista. Pati yung mga riders na nag-deliver. Ngayon, very demanding yung delivery. Kasi ayaw na mag-shopping ng mga tao. Ayaw na pumunta ng mall. So magpapadeliver na lang. Shopee, Lazada, may Shein pa. Yung mga ganon. Lalamove, JT Express, ano pa ba? Basta lahat na ng klase ng delivery. Kahit ang simpleng traffic po, nagdudulot sa atin ng matinding stress. Yung mga riders, wala lang panuklinisan, nabubugbog ng mga customer. May napanood akong ganon sa social media. Ewan ko napanood nyo. Napakataas po talaga ng crime rate sa ngayon. Ang mga tao ay walang takot sa batas. Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen. May mga batang lumalaban sa mga guro at humahantong pa sa pananakit ng estudyante sa kanyang guro. May nangyayaring ganon. Ganon po kalala ang mundo. Napakabilis magalit ng mga tao at walang takot sa Diyos. Siguro tatanungin natin, masama bang magalit? Tatanungin ko kayo, masama bang magalit? Ang sagot, pwede naman. Lahat po ng emosyon ay kaloob sa atin ng Panginoon. Kasama dyan ang galit. Nagiging masaya tayo, nalulungkot tayo, nagagalit tayo. Ang Panginoon po mismo ay nagalit nung ang kanyang templo ay gawing pamilihang bayan ng mga tao. Makikita natin to sa Matthew 21:12-13. Sabi dito, Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, "My house will be called the house of prayer,
but you are making it a den of robbers. Dito po ay makikita natin na naggalit ang ating Panginoon dahil nilapastangan ng mga tao ang tahanan ng Diyos. Ang paglapastangan sa Diyos ay isang malaking kasalanan at ang Diyos ay galit sa kasalanan. Di ba tayong pwedeng magalit? Pwede pong magalit. Meron po ba ditong never ever nagalit sa tanang buhay niya? Sino po dito yung mula nung pinanganak talaga siya ha, hindi pa siya nagalit sa tanang buhay niya? Meron ba? Wala. So lahat tayo, I'm sure, dumating o dumarating sa puntong nagagalit tayo. Kasi tao tayo eh, di ba? Tao tayo, nagagalit tayo. Pero ano po ba ang itinuturo sa atin ng Biblia pagdating sa pagkagalit? Tignan po natin sa Ephesians 4:26. Ang sabi po dito, in your anger, do not let the sun go down while you are still angry. Meron pong dalawang principles dito. Una, anger itself is not a sin. Hindi po kasalanan yung magalit. At sinasabi ni Paul that getting angry is not necessarily wrong. However, being angry is not an excuse to sin. Kapag hindi po natin na-control ang ating galit, anger quickly leads to doing wrong. At doon siya nagiging kasalanan. Tayo po kasi ay mahilig sa history. Historical tayo lagi eh. Hindi tayo agad nakaka-move on. Tapos na, binabalik-balikan pa. Nagkabati na kayo ng kaaway mo, nag-away kayo uli. Binalik mo na naman yung mga nakaraan, tapos na nga. Kaya nga po, maraming nasisira ang relasyon. So ano po bang requirement dito? Ano pong dapat? Pagpipigil sa sarili o self-control. Di ba po, ang pagpipigil sa sarili ay isa sa mga bunga ng Espiritu na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At ito rin ang inaasahan sa atin. Madali ka bang magalit? Do you easily get offended? Kailan po makasagot noon? Ano ang magagawa natin para mapigilan natin yung agad-agad tayong naiirita sa ibang tao? Meron pong isang magandang kwento tungkol sa isang monghe. Alam niyo po ba yung monghe? Ang monghe po ay isa po sa, pag sinabi pong monghe, sila po ay nabibilang sa isang pangkat ng mga pare na sila ay tumalikod sa makamundong pamumuhay at sila ay nagdesisyon na manirahan sa isang monasteryo o kumbento. May isang monghe na nakatira sa isang monasteryo at gusto niyang magdasal mag-isa. Kaya bumaba siya ng bundok at sa kanyang paglalakad, nakakita naman siya ng isang lawa o isang lake. At doon sa lawa, may isang bangka. Kaya doon po siya ay sumakay at pumalaot siya sa gitna ng lawa. Pumikit po siya, nagdasal, nagmeditate. Habang nakapikit siya, bigla-bigla po siyang may narinig at naramdaman na bumangga sa kanyang bangka. At naramdaman ng monghe na yon, unti-unti, umaakyat, papunta sa ulo yung kanyang galit. Nararamdaman niya, na umuusok na unti-unti yung kanyang tenga. Katulad na nasa picture kanina. Nasa picture kanina, may umuusok. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig. Sasabihin niya doon sa bangkero, ano ka ba naman? Napakawalang iya mo naman, wala kang konsiderasyon. Di mo ba nakita nagdadasal ako dito? Bakit babanggain mo yung aking bangka? Pero alam niyo po, laking gulat niya, pagmulat niya ng kanyang mga mata. Dahil yung bumangga sa kanya ay bangka nga, ngunit walang laman yung bangka. Yung bangka po kasing iyon ay hindi na itali. At yung bangkang iyon ay aksidenteng bumangga sa kanyang bangka. Kaya nung oras po ngayon noon, na-realize nitong monghe, nasaan ba ang galit? Ito ba ay nagmumula sa labas? Hindi. Ang galit ay nag-uumpisa sa kanya.
Ang galit ay nasa atin. At pag tayo ay binangga ng iba, minsan, di naman sinasadya, nasagi ka lang, galit ka na agad. Ano po ibig sabihin nito? Nasa iyo na yon kung papalabasin mo ang iyong galit. Kaya nga po ang sabi ng kwento, mula noon, itong monghe, bawat siya ay makaharap ng taong nakakainis. Yung taong nakakagalit, nakakairita, palagi niya naaalala ang kanyang karanasan. Na itong taong ito na masama ay isang bangka na walang laman. Binanggaman siya. Pero nasa kanya yon kung pababayaan yon lumabas yung kanyang galit at manira sa kanya. Yan po kasi ang gusto ng kaaway, yung palagi tayong nagagalit, yung palagi tayong may kaaway. Napansin niyo po ba na sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon hindi agad nagalit, hindi agad siya na-offend, hindi agad siya na-irita. Nung minsan nakidaan siya sa isang baryo sa Samaria, pero hindi po siya pinadaan. Eh ano ba ginawa niya? Wala naman siyang ginawang masama. Ayaw siyang padaanin. Ano po yung naging reaksyon ng dalawang alagad? Si Santiago at si Juan nagalit para sa Panginoon. Sinabi sa Panginoon, magdasal tayo. Panginoon, magdasal tayo. Ganun pa sabi. Magdasal tayo na magpadala ng apoy ang Diyos para masunog, maparusahan at mamatay ang mga taong ito. Ganyan sila kagalit. Minsan ganyan po tayo, nagka-curse tayo. Pero tanong ko po sa inyo, may narinig po ba tayong salita sa ating Panginoon? Wala po. Hindi po man lang siya nagsalita, tahimik lang siya. Pinagsabihan niya pa yung kanyang dalawang alagad na nagagalit. Bakit? Dahil naiintindihan ng Diyos ang galit ay hindi nagmumula sa labas. Kasalanan niya kung siya ay magagalit at magpapakontrol sa init ng kanyang ulo. Ang sabi po sa Psalm 103:8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Ano ba ang nasa puso ng ating Panginoon? Hindi galit, kundi kabutihan. Pagmamahal, kapayapaan. Ang ating Panginoon ay may mapagpakumbabang puso. So let us this question to ourselves, mga kapatid. What is inside of me? Kayo lang po makakasagot nun. Ano ba ang meron sa aking puso? Ito ba ay pagmamahal? Ito ba ay kabutihan o kapayapaan? O baka naman inis, galit, hinanakit? O baka poot kaya? Nasa iyo kung ikaw ay magpapakontrol sa iyong galit. Kawawa tayo pag galit ang ating pinakikinggan at sinusundan dahil maninira yan. Ang galit ay nakakaapekto sa ating kalusugan, nagpapataas ng blood pressure at pwede tayo atakihin sa puso. Nakakapangit din ang galit. Maniniwala kayo, nakakapangit? Imagine niyo pag galit kayo lagi, di ba lagi kayo nakasimangot? Pag nakita nyo palang kagalit nyo, nakasimangot na kayo, sira na araw nyo. Tumatanda rin ang itsura nyo. Kasi syempre, pag sumisimangot ka, kumukulubot na eh. Nagiging pilegis nyo, nagiging permanente. Yung ulawat na naman, kasi dahil ka nakasimangot eh. So ano po ba yung warnings na sinasabi ng Bible sa atin? Psalm 37:8, sabi, refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. At sabi po sa Proverbs 15:1, a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. Pansinin niyo po, kapag may nagagalit, pero kayo, malumanay ang sagot ninyo. Di ba po lumalamig yung usapan? Kaso hindi ganun nangyayari. Pag galit siya, mas galit ka. Di ba po ganun nangyayari? Pero kung tayo, magiging malamig, mas magiging mahinahon, pareho. Yan. Tsaka napapahiya yung nagagalit kasi mahinahon ka pa din kahit galit siya. Meron pong isang magandang quotation, anonymous po ito, hindi ko lang kung sinong. Sabi dito, treat your emotions like visitors. They are just passing by. Ano man ang iyong nararamdaman yan ay bumibisita lamang sa iyo. Kapag dumating ang bisita, sige, tanggapin mo, entertain mo, pero wag mo namang patirahin sa inyo. Dahil kapag pinabayaan mong manatili
namamahay sa iyo ang emosyon mo, malaking problema yan. Mauubos ka. Treat your emotions like visitors. Allow them to pass by. Do not make your emotions absolute kahit na totoo pa ang iyong nararamdaman. Hindi iyan panghabang buhay. Ano lang po yun, pansamantala, lilipas din. Excuse me po, ay naman. Tandaan po natin, decisions made out of emotions cannot be undone. Kapag gumagawa ka ng desisyon base lang sa iyong emosyon, hindi mo na yun mababago ano man ang kalalabasan. Kamukha po ng isang aso, na galit, parang si Sneaker. Nakita niya yung ibon, parang niloloko siya. Nakakaloko yung tingin ng ibon, galit na galit siya. Kaya itong aso, dahil galit na galit siya, hinabol niya yung ibon. Eh yung ibon lumipad, hinahabol niya pa rin, gusto niya kagatin eh. Hindi napansin ngayon ng aso sa kanyang paglundag, eh may bangin pala. Kaya paglundag niya, siya ay nahulog. Decisions made of emotions cannot be undone. Palagi pong nasa huli ang pagsisisi. Kaya napakahalaga po na ma-master natin how to manage our emotions. Hawakan nating mabuti ang ating nararamdaman. Dahil kung hindi mo hahawakan, ikaw ang hahawakan ng iyong nararamdaman. Baka magsisi tayo kapag nagawa natin, nasabi na natin, eh hindi na natin mababawi yon. Amen? Na-share ko po minsan sa ating midweek service, kapag tayo po ay very active sa social media, pwede po tayo mag-trending. Dalawa lang yon. It's either in a positive way or in a negative way. Kamakailan lamang po, nag-trending ang isang pastora sa social media. Yung iba narinig na to, shinare ko na to. Dahil sa kanyang sermon, na ang naging dating sa mga netizens ay masyado niyang minaliit ang mga taong mahihirap at walang pinag-aralan. Nagpalabas din siya ng TikTok kasama ang ilang miyembro na pinaparinggan yung umalis na miyembro. Hindi ko naman po ginajudge yung pastora dahil wala akong karapatan na i-judge siya. Dahil pare-pareho lamang naman tayo na makasalanan at may kahinaan. Pero tandaan po natin, huwag nating kalimutan, marami pong nakatingin sa atin at nag-aabang na tayo ay magkamali upang tayo ay mapulaan. Huwag po nating kakalimutan, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kapag tayo ay may nakaaway, eh habang nakikipag-away ka, binibideo ka na pala. Tapos yun ay sa social media. Sigurado trending ka. Negative nga lang. Kapag may ginawa tayong hindi maganda, sinasabi ng mga magulang, eto nangyayari sa mga pelikula tsaka sa mga buena pamilya na napapanood ko. Isa kang malaking kahihiyan sa pamilya. Sasabihin pa, sinvergüenza. Yan ang sinasabi. Pero sa mga ordinaryo, sinasabi, kapag mayroong magandang ginawa ang isang bata, ano sinasabi? Ay, sino kayang mga magulang ng batang ito? Napakabuti ng itinuro sa anak. Pero kapag ang bata, mayroong hindi magandang ginawa, ano pa sinasabi? Sino ba mga magulang nito? Hindi ata naturuan ng tamang asal ang batang ito. Napakalaga po sa buhay Kristiyano yung integrity na tinatawag. Yung hindi ka nasusuhulan, na ginagawa mo yung tama, may nakatingin man o wala. Firm ka na ginagawa mo yung mabuti, hindi lang kapag Sunday. Most especially pag tayo ay nasa labas. Kasi yun na yun eh. Yun na yung, paano ko ba sabihin? Yun na yung katotohanan. No? Anger can lead to destruction or it can lead to harm someone. Dali lang po Pasensya na po. Pag may thyroid problem ka kasi medyo natutuyaan. Ayan. Nagagalit ka. Anger can lead to destruction or it can lead to harm someone. Nagagalit ka dahil naraman mo merong iba yung iyong asawa. Gusto mo na magpakamatay.
Gumagawa ka ng eksena, tatalon ka na sa tulay. Eh pag nagpakamatay ka, ano mangyayari? Kawawa yung mga anak mo. Magpapakamatay ka, masaya pa yung asawa mo, pati yung kirida niya. Kasi libre na sila, diba? Wala ka na eh. So pag-isipan nating maigi yung ating mga desisyon bago tayo umaksyon. Hindi madaling maunawaan ang sanhi ng galit. Kahit ang mga siyentipiko ay aminado na hindi gaanong naiintindihan ng mga tao ang galit. Gayunman, naniniwala ang karamihan ng mga professional sa kalusugan ng isip, yan, sila Rochelle, na lahat tayo ay nagre-react, depende sa pinanggalingan ng galit. Maaring ang sanhi ng galit ay isang bagay na nakakadismaya o nakakainis. Kadalasan ito ay nauugnay sa di makatarungan o di patas na pagtrato. Posibleng magalit tayo kapag nadarama natin na tayo'y hinahamak, hindi ba? Maaring iniinsulto tayo o binabadiwala. Pwede rin tayong magalit kapag iniisip natin sinisira ang ating reputasyon o hindi tayo tire-respeto. Siyempre pa, ang pinanggagalingan ng galit ay iba't iba pa rin. Depende sa age, depende sa kasarian, depende sa kultura at sa level ng galit ng mga tao. Ang ilan, bihirang magalit, hindi agad nagagalit. Pinapalagpas lang yung pagkakamali. Samantalang iba naman, madaling magalit, nagkikimkim ng galit sa loob ng ilang araw, linggo, buwan, o mas mahaba pa. Napakaraming pwedeng maging dahilan ng galit sa paligid natin. Bukod dyan, mas nagiging sensitibo ang mga tao, lalo na siguro napansin natin mula nung mag-umpisa yung pandemic, magpahanggang sa ngayon, madaling ma-stress ang mga tao. Bakit kaya? Ang isang dahilan ay ang pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa iba. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people. Hindi ba ganyan-ganyan ang ugali ng marami sa ngayon? Oo, kapag hindi nasunod ang gusto ng mga taong makasarili, kadalasan nagagalit na. May ibang mga dahilan kung bakit lumala ang problema tungkol sa pagiging magagalitin. Ano po ba yung tatlong bagay na dapat nating tandaan pagdating sa paggagalit? Una, let us acknowledge anger as God's warning system. Ang galit ay isang emosyon na inilagay sa atin ng Panginoon upang magsilbing warning system at mabigyan tayo ng babala sa potensyal na kapahamakan na maaaring mangyari sa atin. Ito'y parang emergency broadcast system na nakalagay, nakapaskil sa atin to warn us and instruct us kung ano ang gagawin natin in case of emergency. Ito'y nagsisilbing indicators na pwedeng may masamang mangyari kapag nagpadala tayo sa ating galit. Sinasabi ni Pablo that anger is present. Kinakailangan i-acknowledge natin ito at kontrolin. Huwag nating hayaan na tayo ay maipit sa mga unresolved anger. Otherwise, we begin to compromise what God is saying and thus mabibigyan natin ng pagkakataon ng dyablo. Kapag hinayaan natin na lumubog ang araw, na mayroon tayong galit, binubuksan natin ang ating sarili tulad ng malaking bahagi ng lupa at binibigyan natin ng dyablo ng pagkakataon na lumapit at kontrolin ang ating buhay. So let's pay attention to the warnings for the potential of sin is right around the corner. Ito ang nangyari kay Cain at Abel, no? Doon sa Genesis chapter 4 verses 5 to 7. But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right,
Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Yung nangyari po kay Cain ay hinayaan niya na makapasok ang kasalanan sa kanya. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya naman makikita natin na hindi niya natanggap yung dapat na pagpapala na matatanggap niya. So, I wonder na ilang beses tayo nagalit at binaliwala natin yung mga promptings, warnings na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nagagalit pa rin tayo. Nagagalit tayo ng nagagalit. At pag may nangyari, magtataka pa tayo, ano nangyari? No? So, yun po yung first step. Let us acknowledge to the Lord when we are angry. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, nagagalit ako. Ano po ang mensahe mo sa akin? Lord, nagagalit ako. Ano po ang babala na ibinibigay mo sa akin? Ito ba yung mga buhay mo na kinakailangang ma-reveal? Pride, selfishness, ungodly goals, o responsibilidad mo na kinakailangang bigyan ng atensyon? Pangalawa po, eliminate the combustibles. Alisin ang maaaring makapagpaliyab sa iyong damdamin. Hindi ba't sa ating mga Pilipino parang normal yung mga hindi na ginagamit sa bahay? Tinatambak mo lang. So nagiging, nagsisilbing panggatong pag nagkaroon ng sunog. Ano po ba yung mga combustibles na sinasabi dito? Yung sins that God hates, like lust, gluttony, pride, sloth, greed, wrath, envy. At dahil ang anger po, kapag nanatili po ito ay nagsisilbing combustible sa ating buhay. Inaalagaan natin yung mga unresolved issues sa ating puso, especially when it comes to relationship. Dinadala natin yung mga past situations. It seems na nire-recycle natin yung mga issue, nagiging panggatong. Ang katotohanan na kapag mas marami tayong tinatagong issue at ating iniipon sa ating mga sarili, mas malaking pagsabog at apoy ang malilikha nito. Kaya naman sa single spark ng isang bagay na nagliliyab, maraming pagkakataon, ang pagsabog ng damdamin ay sa point ng least resistance. Kaya kung minsan magugulat kayo, dahil sa piso, nagpagaan yung magkumpare. No? Dahil sa iuulam, yung mag-asawa, naghiwalay. Pero kung ating susuriing mabuti, malalim yon sapagkat hindi yon yung talagang problema. Merong mga unresolved issues na naipon ng naipon. May mga combustibles sa loob. Nagkaipon-ipon at sumabog. Yun ang dahilan. Kaya may mga pagkakataon na dahil galit ka, maraming nadadamay anak mo, nadadamay kaibigan mo, nadadamay ang asawa mo. Ang mga tao sa paligid natin ay nasasaktan if we don't take care of it. Sabi po sa Ephesians 4:31, 32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other as Christ forgave you. Let us choose kindness and compassion. Katulad po ng karakter ng ating Panginoon. Hindi niyo po ba napansin sa sunog kapag pinapatay ng mga bumbero yung sunog? Kahit wala ng apoy, binobomba pa rin nila. Kasi yun yung tinatawag nilang hotspot. Mainit pa rin yun, pwede pa rin magliyab. So yun ang ating babantayan. Parang napakadali nating mapatay ang apoy on the outside kapag tayo ay galit. Pero kadalasan hindi natin nasisiyasat yung loob ng ating puso. Meron palang mga naipon doon na basura. Matalino ang diablo, gumagawa siya ng mga bagay upang maloko niya tayo. Kaya naman, sabi sa verse, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ayan. Anyone, at yung 2 Corinthians 2, verses 10 to 11, anyone whom you forgive, I also forgive indeed what I have forgiven. If I have forgiven anything, has been for your sake in the presence of Christ, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs. At ang huling punto po, siguro sabi nyo, ay salamat, matatapos. Ang huling pinakapunto po ay, let anger motivate you towards God's best. Yan. Yan. Ang Panginoon ay sinusubukang gumawa ng dalawang bagay sa ating buhay. Una,
Nais niyang alisin yung mga bagay na nagiging sagabal sa ating paglakad sa buhay Kristiyano. Pangalawa, nais niya tayo'y gumawa at magkaroon ng godly character in His nature. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng transformation. Gusto ng Lord na tularan natin siya bilang tayo ay mga alagad niya. In other words, kung hindi natin kayang kontrolin ang ating galit, nagdudulot ito ng pagkabulag sa atin na nais na iparating sa atin ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon ay nakaabang na bumaba para sa atin. Ngunit kinakailangan naman na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating pagsasalita, pakikinig, at maging kung paano tayo magagalit. Sabi dito sa Ecclesiastes 7:8-9, the end of the matter is better than its beginning, and patience is better than pride. Do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Bilang conclusion po, ngayong nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, ating alalahanin, na siya ay dumating upang ipadama at ibigay sa atin ang kanyang unconditional love. Siya ay nagpakasakit at tayo'y pinalaya sa ating mga kasalanan. Hanggang sa ngayon, patuloy na pinapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Patuloy na pangunawa sa ating mga kahinaan, sa katigasan ng ating mga puso, nananatili ang kanyang biyaya, bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Pero tayo itinanggap ng ating Panginoon ng walang paghuhusga. Kung tayo po ay nasaktan, pakiramdam natin na meron pong hindi patas na ginawa sa atin. Siyempre galit tayo, di ba? Hinamak tayo, pinagmalupitan tayo, sinaktan tayo. Isumbong natin sa Panginoon. Let us remember what the Bible says. Sa Romans 12:19, ang sabi ng Lord, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Wala pong nalilihim sa ating Panginoon at di po siya nalulugod kapag may mga taong naaargabyado. Dahil ang Panginoon ay patas at walang kinikilingan. At tayo po ay hahatulan sa ating mga ginawa. Tandaan po natin yan. Kung meron tayong kagalit, pinakamaganda pong regalo na maibibigay natin ngayon, especially Pasko na, sa karawan ng ating Panginoon, ay pagpapatawad. Sapagkat ito ang kinalulugdan ng Diyos at mas pinagpapala ang taong marunong magpatawad kaysa sa taong punong-puno ng galit at puot ang puso. Pagpapala po ang sumaating lahat. Merry Christmas po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Salamat po sa mayamang mensahe. Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog ng ikapu, pangako at pasasalamat. Awitin po natin ang tugon. Sa ating Panginoon,
ng mga kaloob. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga kaloob, tanda ng aming patuloy na pagpupuri at pagtatapat sa iyo. Kinikilala po namin na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mga biyaya. Kaya naman salamat po dahil ipinagkaloob mo ang iyong kaisa-isang anak para sa aming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kaya sa aming paghandog sa iyo, i-bless niyo po ang mga kaloob na ito at patuloy na magamit, lalo tigit sa lahat ng iyong mga ministry sa iglesyang ito. Bless niyo rin po ang iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob nito. Samahan niyo rin po sila upang makapagkaloob din at maging pagpapala din sa iba. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Umayo sa Bethlehem, malam. Sige po, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil damang-dama namin ang iyong kapahayagan sa aming mga buhay. Muli niyo kaming ni-remind kung paanong mamuhay sa sanglibutang ito, na kung saan ang pagkagalit ay hindi nagdudulot sa amin ng kabutihan, ng kapayapaan at ng kaayusan. Bagkus malapa ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan, ng kalungkutan, ng kawalan ng pag-asa. Kaya naman tulungan mo kami na patuloy na maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, mapagmahal, at higit sa lahat, kayang unawain ang kakulangan ng aming kapwa. Dahil ito ang ginawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, pagkukulan man lang ng pansin, ay inibig mo kami at minahal upang patuloy na mailapit sa iyo, dakilang Diyos. Kaya salamat po sa iyong anak na naging instrumento ng iyong mga salita, Star Babes. Salamat po sa kanyang buhay. Siya po ay buhay na patotoo kung paanong mabuti kang Diyos na tumatawag sa bawat isa sa amin. Kaya dakilang Diyos, patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na naririto, maging yung mga nanonood sa FB Live, at ganoon din po, Panginoon, yung mga nasa ibayong dagat. Salamat po, Panginoon,
dahil damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Ngayong sineselebrate namin ang iyong kapanganakan. Bayaan mo, Panginoon, na makita namin ang tunay na dahilan ng Paskong ito, walang iba kundi ikaw sa aming mga buhay. Salamat din po sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak na dumanas ng mga karamdaman. Especially po si Kuya Jonathan. Salamat po dahil nakasama namin siya ngayon. We pray, Panginoon, na yung complete healing na ipagkaloob mo sa Kanya, hindi lamang sa Kanya, kundi sa iba pang mga kapatid namin na nangangailangan din po ng kagalingan sa mga oras na ito. Bagamat hindi ko po sila maisa-isa, kilala niyo po sila. Ganoon din, Panginoon, patuloy po namin pinagpipray na ang kasalukuyang nangyayari pa rin kaguluhan sa bansang Israel at sa Hamas, dakilang Diyos. Nagtitiwala kami, Panginoon, na ikaw ang pinagmumula ng kapayapaan. Marami na pong nasaktan, marami nang namatay. Kaya nawa, Panginoon, ay maghari po ang kapayapaan sa dakong iyon. Pinagpipray din namin sa iyo ang buong mundo, Panginoon. Kung hindi lang po sana magagalit at maghahari ang kapakumbabaan, ang pag-ibig at pagmamahal, ang kapatawaran, ay wala po sanang kaguluhan tulad ng mga ganitong pangyayari. Kaya salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagtuturo sa bawat isa sa amin. Ano man po ang panalangin ng puso ng bawat isang iyong mga anak, patuloy niyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Pinagpipray ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming gagawing fellowship. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan nito, ma-enjoy namin ang presensya ng bawat isa. At patuloy kaming magsasaya at patuloy naming dadakilain ang iyong kapanganakan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang anak mo na tatanggap ng sakramento ng binyag, ang kanyang mga magulang, ang mga sponsors. I-bless niyo po sila, dakilang Diyos, at ikaw din po ang kanilang maranasan sa mga sumandaling ito, dakilang Diyos. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Salamat din po sa naging successful ang Christmas cheer kahapon sa Action United Methodist Church. Salamat po sa lahat ng mga sponsors. Salamat po sa mga laiko na nagpasaya sa amin. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan at ibalik na higit sa kanilang mga panalangin, dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Ang tanging alam po namin magagawa ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Muli, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Narinig na natin ang salita ng Panginoon, narinig na natin ang kanyang kapahayagan. Lumayo tayong taglay ang kanyang pag-ibig, pagmamahal at kadakilaan at patuloy na iparanas sa mga tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang pagmamahal.
Ito po, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Marami pong salamat. Tayong lahat ay welcome sa umagang ito. Purihin ang Panginoon at sa ating celebration ng ating sa ating pong celebration ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So, bukas po ulit ay ang ikatlong simbang umaga. Inaanyayahan po tayo. Bago po mag-5 ay narito na po tayo. Nakalagay na po sa ating group chat ang ating mga tagapagsalita. At ganoon din po ang maghahandog ng breakfast. Ang ating pong Christmas Day service ay sa ganap na alas 10 ng umaga. Ganoon din po ang taunang Christmas Institute na gaganapin po sa Islan, Santa Maria, Bulacan. So, ipag-pray po natin ang gawain ito. At ganoon din po ang ating Covenant Service sa December 31, sa the same din po yung ating oras. At ganoon din po, ang ating pong speaker next Sunday, ang ating pong kapatid na J.A. Dalisay, at ang ating pong tagapanguna ay si Teacher Harold Sister. Batiin po natin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. December 18, Kuya Mandy Calaguas. Happy birthday po. December 20, Ate Leti. December 20, kapatid na Jerome de la Cruz. Awitan po natin sila. Umawit po tayo. Salamat po. At ganun din, binabati po natin happy wedding anniversary. December 17, Mr. and Mrs. Joshua James Belunta. December 17, Mr. and Mrs. Mac Dave Uy. At December 18, Mr. and Mrs. Alvin Nagit. So, tinatawagan po si Kuya Joe. May sasabihin daw sa atin. Good morning! Ako lang po ay magpapasalamat at ng konti sa inyong lahat. Dahil meron yata tayong bisita at marami pang gawain. Salamat, Ate Vilna. Napaka-touching ng iyong mensahe. Salamat sa mga kalalakihan. Pastor, siyempre, salamat sa inyong lahat. Ako ay alam nyo na, hindi ko na ikikwento, pero patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga tulong nyo, sa prayers, sa financial. Ate G, thank you. Kuya Rodel, lahat. Salamat. Ate P, Ninong, hindi ko kaya kayong isa-isahin. Hindi ko po alam yung lahat kayo mga nag-prayer sa aking kalagayan. Ate Noimis, thank you dahil patuloy kayong mabuti sa akin. Ako naman ay patuloy na talagang hindi ko po alam yung nangyari sa akin dahil wala naman akong dinaramdam, wala akong iniinda. Pero nangyari nga po ito, siguro sabi nga po ron sa mensahe, isa itong sign na dapat talagang mag-ingat sa health. So siguro po ako ay nagpabaya sa pagkain. Baka doon po ako. Ako po ay naging na-cardiac. At
Sa Martes pa namin malalaman yung to the echo result. At ayaw ko po talaga mag-maintenance. Ayaw ko po talaga ng hospital. Pero talagang yun yung aking nag-aalala ang mga kalalakihan sa akin. Nagpapasalamat ako dahil sila yung di ko maisabi, pero sa aking kalagayan, patuloy akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil naririto tayo sa atin na gagawin pa rin natin yung dapat natin talaga dahil napakasarap ang maglingkod sa Panginoon. Hindi ko na kailangang umiyak dahil kahit na ako ay iyakin, dahil kahit na ako ay emotional, sabi nga ni Jenny. Pero hindi ko po kayang sabihin ba ay yung ipakikita ko sa inyo ang aking pagmamahal sa inyo. Mahal po namin kayo. Salamat po, Crossroads UMC. Pati po sa mga kapatiran na nasa malayo sa inyo, Kuya Edgar, Ate Banji, Kuya Ben. Thank you, nandito pa rin ako, Kuya Buding. Kala ko exit na nga ako eh. Hindi pala nakakatakot o exit. Hindi, ang nag-aalala, yung tayo, mga naiiwan. Pero yung pag-exit, hindi pala. Napakasarap pala dahil wala lang, ganoon lang. Pero ngayon nga ay alam ko, nag-aalala kayo. Sa akin man, may pag-aalala. Pero kailangan nating sumunod. Kailangan nating mag-ingat. Higit sa lahat, kailangan nating maglingkod. Thank you, Lord. Thank you. Merry Christmas po. Yan po, magandang umaga po, Kuya Jonathan. Yan, sa mamaya po, 1:30 po, meron po tayong Christmas party. So, mamaya rin po, dala nyo na rin po yung ating exchange gift na 200. Mamaya rin po, bumabaha po ng pagkain para sa hindi tayo magugutom mamaya. Meron tayo mga pagkain Pinoy na kung saan may mga nag-donate ng pagkain para mamaya sa ating Christmas party. Yan, so mamaya rin po, pagkatapos nito, pupunta po tayo sa loob dahil si Kuya Erning, nagpapansit po siya. Ayan, lahat po tayo doon tayo sa loob dahil mamaya po may bibinyagan po. Kailangan natin ng katahimikan. So, bigyan natin ng daan mamaya po yung bibinyagan. Kaya, yun po. Salamat po. See you later. Meron din kami palaro, magagandang palaro namin. Di ba, Nanay Selly? Sige po. Okay po. Sige po, baptism po ay after 5 minutes po.